Pero Timetable. mamaya may meeting kami at magbibigay na kami ng reward at mag-announce kami mamayang hapon Magkano sir ang reward ninyo? para mabigyan ng pressure talaga na i-turnover na siya sa amin. Magkano Magkano po reward? reward? Siguro 10 million, pwede na yun. Nahanay na yun. 10 million. No? Ilan? Kasi malaking tao Apa. si Atong Ang. Alright, okay. Apa. Secretary, mag-ingat ka. Sir, thank you. Okay, yun. Ang DILG naglabas, ang Department of Interior and Local Government, DILG, ng 10 million daw reward para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan nitong negosyanteng si Atong Ang. Samantala, isa sa mga dinampot noon sa umano'y mga tauhan ni Atong Ang at sa mga pulis ay tumindig at may ibinubunyag at itinuturo pati na si Atong Ang. Tatalakayin natin ito mga kapatid sa pagkakataong ito ang kaugnay sa naturang kaso. Kumusta? Welcome. Kung maalala ninyo na ayon kay Atong Ang na trial by publicity daw umano ito. Kung guilty ako, sasabihin ko sa inyo, kung guilty yung kumpanya namin. Pero may papatunayan ko nga sa inyo na may conspiracy rito. Trial by publicity, papatunayan ko sa inyo na may conspiracy rito. Okay? Wala kami kinalaman dyan. Patutunayan ko sa inyo ang conspiracy. Tignan nyo muna, sino ang totoong may-ari ng Lucky 8? Okay. So, patunayan niya na sa hearing yan sa Senado na trial by publicity at isang paninira lang sa kanya. Kaya ang pagharap sa kasong ito ay isang pagkakataon para patunayan ni Mr. Atong Ang na talagang inosente siya. Ang pagtatago sa batas ay nangangahulugan ito na pag-iwas sa pananagutan na ibinigay ng pamahalaan. Pero bago dyan, inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment. At saan man kayo nagsubaybay ngayon, inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang ilagay ang lugar kung saan kayo nakabase para alam natin kung saan nakaabot ang ating talakayan ngayon at lalo na sa mga OFW sa iba't ibang bahagi, iba't ibang bansa, no, na nagsubaybay sa atin. Welcome po sa ating live streaming. Di na natin patatagalin. Balikan natin yung isa sa mga nagdiin sa mga tauhan ni Atong Ang sa Senate investigation na pinamumunuan noon ni Senador Bato na ngayon hindi na din mahalubilo at matuntun kung saan na si Senador Bato. Ito ang bahagi at sa huling bahagi dito may pahayag din si Mr. Atong Ang at dinipinsahan pa niya si Dundon Patindungan. Ibig sabihin, sa bahaging ito, magkakampi pa sila ni Dundon Patindungan, yung isa sa mga naging state witness laban kay Ang. Ang grupo nila ni Patindungan, nahuli yon, nakasuhan, at walang piyansa. Pero, sa Regional Trial Court, pinapayagan ng korte na makapiyansa sila kaya nakalabas. So kaya dinulog sa Court of Appeals. Binaliktad ang Court of Appeals dahil di daw basta-basta ang ebidensya nila ni Patindungan. Kaya di pwedeng makapiyansa. Ang ginawa, idinulog naman nila sa Korte Suprema. Sa ngayon, wala pang opisyal na
Pinal na inilabas na pahayag ang Korte Suprema kaugnay diyan. At ito ang posibleng mangyari din sa kaso sa negosyanteng si Atong Ang. Para mapansin natin na mas marami yata ang kanyang abogado kaysa kanyang kaso. Ito ang bahagi sa Senate hearing. Nga po pala si Alvin Endon po, sir. Tiga Tanay Rizal po. Tanay, Rizal pa rin. Tanay, Rizal. Opo. Sige, continue. Naglaban po kami sa sa may Santa Cruz, Laguna po. Noong November 18, 2020 po. Dumating po kami doon, alas 7 po ng gabi. Nung dumating po kami doon, kakaunti po ang tao. Nagtanong po ako sa gwardiya, bakit po kakaunti ang tao? Nung pong tinanong po ako ng gwardiya, nung sinabi ko po doon sa gwardiya na bakit kakaunti tao, sabi, ang kaduktong po daw noon, nasa Pila Laguna po, sa Manila, sa arena po. Kaya po ang tanong ko po sa kanila, anong oras po ang umpisa ng laban po namin? Kasi po sinalihan po namin 6-tag daytime derby po. Kaya po ang sabi po sa amin, alas 3 po ng daling araw ang umpisa po ng laban namin. Kaya po, naghintay na lang po kami doon. Kaysa bumalik pa rin po kami, naghintay na lang po kami. Tapos, Nung maghintay po kami, mga bandang alas 3, mag-alas 3 po ng daling araw, nag-umpisa na po ang laban. Dalawa po kasi yung entry po namin eh. tapos, Nung naglaban na po kami, doon sa unang entry po namin, 2 panalo po, tapos isang tabla. Doon po sa pangalawang entry, 2 panalo po, isang talo po. Doon po sila nagka-aberya po sa pangatlong laban. Ang sabi po daw na bakit po daw nabali yung buto ng paa ng manok. tapos, Nung pong sinabihan, kinuha po sa amin yung natalong manok na ng sentensyador ng Palasan po, ang sa Laguna po. tapos, Nung kinuha po niya sa amin, sabi po sa amin, mga manchachope ata kayo eh. Sabi ko, hindi naman po. Kami po ay naglalaban dito, pabalik-balik na po kami dito. Kaya po ang sabi sa amin po, sino yung nagsabi sa'yo? yung pong sentensyador po doon sa Santa Cruz, Laguna po. Sige, tuloy. Nung pong sinabi po sa amin na gano'n, na dinala po nila sa doktor. Ang sabi po sa doktor, baakin po daw yung binti, tignan kung may kayas yung buto. Pag may kayas po daw, baka hindi na rin po daw kami makita. Sabi ko naman po sa kanila, sige, patingnan niyo po. Tingnan niyo po kung may kayas. Kami naman po ay willing dyan sa sinasabi niyo kasi hindi naman po talaga kami gumagawa ng ganyan. Tapos, Noong pong time na yun, nung magkaroon ng aperya po doon, yung pong mga huling laban po namin, hinold na po nila ang laban po namin. Hindi na po kami pinatuloy. tapos, Nung hinold na po kami, may mga, may mga gwardiya na pong nakabantay po sa amin. Ngayon po, yung driver po namin, bumibili po ng pagkain. Mga bandang, mga 4:30 ng umaga. Bigla pong nagdami na po ng security guard po doon sa loob ng sa bungan po. Binabantayan na po kami doon sa may tent. then, Nung po binantayan po kami sa may tent, siguro po mga paalas 5, bigla po may lumapit sa akin sa lalaki na hinalbot po ako sa ganito. Ang tanong po, kayo pa yung may
may entry ng game farm. Anong ginawa sa'yo? Sino, Inalbot po akong bigla sa damit po. sino yung lalaki na yun? Si, ano po, alias Dondon po. Dundun. Opo. Andito ba siya sa session hall? Si alias Dondon po. Saan? Nandito. Ito pwede mo ituro? Opo. Sino? Saan? Anong ginawa ni Dundun sa'yo? Inalbot po niya ako sa batok po. Sabi, subukan mo lumaban, papatayin na kita. Tapos, Tapos po noon, sabi ko po, bakit niyo po kami ginaganito? Eh, wala naman po kaming alam dyan. Sabi, mga manchachope kayo. Sabi ko naman po sa kanila, hindi naman po napapatunayan at marami po kaming laban na beses dito na pabalik-balik po kami. then, Nung dinala po niya kami doon sa tinatawag niyang pahingahan po sa may loob ng sabungan po. Tapos po, tinanong po niya sa akin kung nasaan po daw yung mga kasama namin. Kasi po, dalawa lang po kami nung dinampot eh. Yung pong dalawa, yung kapatid ko po, at saka yung anak ni Sherwin Garcia po, inutusan ko po na kumuha na ng gate pass para makauwi na po kami. tapos anong ginawa ni Dundun sa'yo? Nung pagkalbot po sa akin, dinala po niya ako sa may bahay pahingahan po niya. Bahay-bahay? Oh, doon po sa may para pong pahingahan po niya. Tapos, Nung doon dinala po niya ako, sabi po sa akin, wag na po daw ako lalaban, baka po daw kami mamatay. tapos, Eh, nung pong sabi ko, hindi naman po kami lalaban at wala naman po kami ginagawang kasalanan sa inyo. Tapos tinanong po niya kung nasaan po yung mga kasama namin. Sinabi ko po, nandoon po kumukuha ng gate pass po para makauwi na kami. meron ka sinabi dito sa affidavit mo na maya-maya ay tumawag itong si Dundun ng cellphone. Apo. Sino tinawagan niya? Ang pakirinig ko po, kalapit ko po siya ang tawag niya po ay Boss A. Sino yung boss A? Yun po ang po namin na sinasabi niya si Atong Ang po daw. Anong sabi ni Dundun kay boss Atong Ang? Ang sabi po ay, Boss A, may mga tao na naman dito na pumasok na mga manchochope. Tapos, Ang sabi niya po, naka-loudspeaker po yung cellphone niya eh. Sabi, naka-loudspeaker po. loudspeaker. Opo, rinig ko po. Narinig mo? Opo, Kilala mong boses ni Atong Opo. Ang? medyo malat po. Malat? Sa cellphone. Anong sinabi ni Atong Ang? Anong sagot niya? Ang sabi po nung tinawagan po niya, ang sabi po ay, sige, paaminin niyo kung sino ang boss. Pag hindi niya namin, patayin niyo na. Patayin nyo na? Oo. Narinig mo? Opo. Sigurado ka? Opo. Hindi lang naman po ako nakakarinig noon eh. Sino bang Pati nakarinig? mga kasama ko. Kasi po magkakalapit po kami. Ito ha, pagkahan tayo ha. Ha? Opo. Under oath ka dito kapag ikaw nagsinungaling. Opo. Perjury ang kaso mo. Opo. At pwede kita ipa-withdraw from the Witness Protection Program. Opo. Paano mo nalalaman na boses ni Atong Ang yung nasa loudspeaker? Ay, siya lang naman po at tinawagan niya na Boss A eh. Si Boss Atong lang po ang inaano na AA. Pagkatapos nun, anong nangyari? Nung pagkatapos po nun, tinanong po ulit ako ni Dondon po. Ang sabi, sino po daw yung boss namin? Ngayon po, nung marinig ko po, inamin ko na po. Sino ang boss mo? Si Lisario Tolentino po. Rizalio Tolentino po. Tolentino. Opo. Then pagkatapos, Nung pong inamin ko, sinarts po nila. sandali ha. Kumsek, andito ba si Rizalio Tolentino? Yung financer nila, yung boss nila? Sige lang, i-check mo muna kung wala. Ha? Sige, tuloy mo. Nung sinabi ko pong si Lisario Tolentino, isinarts po nila
sa cellphone nila yung yung FB ng ni Lisario Tolentino po. Ngayon po, nung makita nila, pinicturean po nila. Sabi, eto yung nanggaling din dito. Sino yung nagsabi nun? Si Dondon po. Dondon. Apo. Hindi mo say Dondon, ito ha, patidugan. Apo. Ano, sinong sinabihan niya? Yung pong pag-search po niya doon sa pangalan ng Lisario Tolentino, lumitaw po yung mukha ng boss ko. Oh, Ang sabi po doon sa mga tauhan niya, eto rin yun ang galing ditong taong na nahuli din natin. tapos, Nung nung makita po nila, tumawag po siya ulit. Ang sabi niya po doon sa katawagan niya na, boss, yung pa rin po ulit, yung tiga Batangas po. tapos, Nung pong ngayon, sabi po, sige, ipasa niyo na yan sa PIB. pasa ninyo sa PIB po. PIB. Opo. Alam mo yung kung anong PIB? Hindi po. Sige. Continue. Nung pong dumating po yung tinawagan po ni Tonton na sinasabi nilang PIB, pagdating po nila, may lumapit kaagad na isang lalaki doon sa magtatay, parehas sinampiga po. Ano? Sinampiga parehas po. Pag, ano yung sinampiga? Pasensya ka na, Bisaya ako, hindi ko alam nung sinampiga. Yung pasampal po sa ganito. Sinampalong, sa Bisaya yan, sinampalong, sa amin, Opo. sa inyo, sinampiga. Sampiga po. Sino sinampiga? Sinong gumanon? Si Navarrete po. Nabarete. Apo. Sino yung Nabarete? PAB. Ha? PAB po. PIB. Nandito ba siya? Apo. Ituro mo. Saan ba si Nabarete dyan? Nabarete, will you please stand up? Tumayo ka. Kumsik, eskorta mo nga at ituro niya kung sino yung Nabarete na yan na sinasabi niya. Pakitanggal mo, Nabarete, yung kuan mo. Pangalan nila. Nung kami po idali nila sa kulungan po. Na po. Sa ulit. Pero paano mo nalaman? Nung Nagmamaniover ng lahat. ganun yung tao ngayon, ganito pangalan yan. Yung isang tao, ganito pangalan. Yung isang tao, ganun ang pangalan. Tingnan niyo po itong importante po itong sasabihin ko. Tingnan niyo maigi. Kung bakit lagi involved si Dondon. Si Dondon po, siya lang ang nagmamaniover ng lahat ng farm ko sa construction. 2 to 3 years na siya nag-aasikaso. Ang daming farm yan, 3, 4 na farm. Kung titingnan nyo, dalawang Senate hearing plus ngayon, ang question kung sino-sino nilalabas sila, biktima ba silang lahat? Ang media, lagi nakafocus na kami lagi, hindi lang kami kumikibok, pinapanood ko lang kung ano nangyayari. Talaga bang si Butch Inonog, Yan, sa hearing na ito, malinaw na magkaisa pa sila ni Dondon Patidungan, no? Dahil ipinaglaban pa sa kanyang pahayag. Pero ang tanong, sa inilabas na 10 million na patong sa ulo ni Atong Ang, mahuli kaya siya? Di kaya ito ay isa naman katulad sa kaso ni General Bantag?